Masayang mukha ng kanyang inay ang bumungad sa kanya nung kumatok siya sa pinto. Ngunit nangunot din agad na makitang mugto ang kanyang mga mata. Anak, abay, napano ka? Bakit namumugto yata ang mata mo? Nag-aalalang tanong nito. Wala po ito, inay. Napuyat lang po kasi ako kagabi. Pagsisinungaling niya dito saka pumasok na siya sa loob. Ah, ganun ba? Akala ko napano ka na. Kumain ka na ba? May niluto dito si Leslie, adobong baboy. Hindi pa nga po, inay, pero wala po akong ganang kumain eh. Magpapahinga na lang po muna siguro ako. Walang kasigla-siglang sabi niya sa ina. O siya, sige, tulog si Leslie sa kwarto mo. Kung gusto mo, sa kwarto ko na lang ikaw magpahinga. Sabi ng kanyang inay. Okay lang po, inay. Tabi na lang po kami ni Leslie sa kwarto. Namimiss ko na rin po kasi siya. Tanggi niya dito, pero ang totoo ay gusto niyang makausap ang kaibigan. Ah, o sige na, magpahinga ka na doon. Sabi ng kanyang inay sa kanya. Siya nga pala po, inay, kumusta ka na po? Kumusta na po ang pakiramdam niyo? Tanong niya dito. Parang nais tuloy niya makonsensya dahil hindi man lang niya nakumusta ito. Magulo kasi ang kanyang isipan dahil sa natuklasan. Naku anak, magaling na ako. Pwede na nga akong bumalik sa paglalabada para naman hindi na ako pabigat sa iyo. Nakangiti ditong sabi. Inay naman, huwag niyo naman po sabihin na pabigat kayo sa akin. Saka ayoko po nang magtrabaho pa kayong muli. Ayoko magkasakit na naman kayo. Sabi niya dito. Saka lumapit at niyakap ang ina. Ayoko lang naman na nahihirapan ka anak. Sabi nito sa kanya habang hinahagod ang kanyang likod. Doon na napaiyak si Charlotte. Kailangan niya talaga ng yakap ng kanyang ina. Sobrang sakit ng kanyang nararamdaman ngayon. Parang hindi na niya kayang mabuhay pa. Pero hindi naman siya maaaring sumuko dahil andito pa ang kanyang inay. Silang dalaw na lamang sa mundong ito ang kailangan niyang maging matapang. Hinayaan lamang niya siyang umiyak ng kanyang inay sa balikat nito. Hindi ito nagtanong basta patuloy lamang nitong hinahagod ang kanyang likod. At nang tumahan siya, nagtungo na siya sa kanyang kwarto. Nakita niya si Leslie na himbing sa pagtulog, kaya hindi na niya ito inabala pa. Naglatag na lang siya na makapal na kumot sa sahig at nahiga doon. At muli na naman siyang umiyak hanggang sa makatulog siya. Samantala, nagising si Denver sa pagkakatulog. Napakunot ang noo niya nang tingnan ng relong pambisig. Pasado 3:00 na kasi kaya nagtaka siya nang hindi siya ginising ni Charlotte. Bumangon siya sa kama. Napansin niya ang bukas na drawer ng table na nandoon. Bigla siyang kinabahan. Tumakbo siya patungo sa sala. Tinawag niya si Charlotte ngunit walang sumagot sa kanya. Tinungod din niya ang banyo at nagbaka sakali siyang nandun ito ngunit wala din. Kinuha din niya ang cellphone at tinawagan ito. Ngunit unattended ang number nito. Ibig sabihin pinatay na nito ang cellphone. Tinungo niya ang kwarto nito ngunit tila kinakabahan siyang pumasok sa loob. Pinihit niya ang doorknob at dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Pumasok siya at binuksan ang cabinet na nandoon. Wala ang lahat ng damit ni Charlotte sa cabinet. Biglang tila ng lambot ang tuhod ni Denver. Napalood siya at agad na nagunahang pumatak ang luha mula sa kanyang mga mata. Charlotte, bakit? Bakit hindi mo man lang ako hinintay na makapagpaliwanag? Mahal kita, Charlotte. Tila baliw na sigaw ni Denver sa kwarto. Nang makita niya nakabukas na drawer sa kanyang kwarto, napagtanto niyang natuklasan na ito ang tungkol kay Maxine. Kaya marahil naisip nito na si Maxine pa rin ang kanyang mahal. Oo, inaamin niya na may bahagi pa rin sa kanyang puso para kay Maxine. Dahil hindi naman talaga ito mawawala. Ngunit ang malaking bahagi ay para kay Charlotte. Lalo pat nasisigurado niya sa kanyang puso na ito rin ang kagustuhan ni Maxine na maging masaya siya. Ngunit ang malaking bahagi ay para kay Charlotte. Lalo pat natitiyak ng kanyang puso na ito rin ang kagustuhan ni Maxine. Ang maging masaya siya sa piling ni Charlotte. Ngunit paano siya magiging masaya? Wala na si Charlotte at ngayon lang niya napagtanto na wala man lang pala siyang kaalam-alam tungkol sa personal na buhay ni Charlotte. Maging kung saan ito nakatira. Sino ang mga magulang nito? Charlotte! Hiyaw niya habang nakasabunot ang kamay sa sariling buhok. Napakabilis ng araw. 2 buwan na agad ang lumipas. Bumalik na si Charlotte sa dati niyang trabaho sa fast food chain.
Napakahirap para sa kanya ang bawat araw. Ngunit nagpakatatag siya para sa kanyang inay. Miss na niya si Denver. Miss na niya ang bawat sandaling kasama niya ito. Miss na miss niya ang mga paglalambing nito. Maging ang boses nito. Minsan napapaluha na lang siya kapag yung tipong hindi na niya kaya. Yung parang sasabog ang kanyang dibdib. Nagkakasya na siya sa pagmamasid ng mga pictures nilang dalawa sa kanyang gallery. Minsan napapaisip siya kung tama ba naging desisyon niyang iwan ito. Ngunit kahit ang kanyang best friend na si Leslie, sang-ayon sa kanyang ginawa. Ngunit sinabi din ito na dapat humingi siya ng paliwanag mula sa lalaki. Pero siguro kahit sino, ganun din ang gagawin eh. Lalo pat tulirong-tuliro na ang isipan. Masakit para sa kanya ang natuklasan. Lalo pa tunay niya itong minamahal. Madalas na magtungo sa kanila si Jason. Alam niya na iba ang pakay nito. Ngunit hinaharap pa rin niya ito dahil batid niyang mabuti naman itong tao. Saka magiliw dito ang kanyang inay. Aliw na aliw ang kanyang inay sa mga jokes nito. Minsan napapaisip siya, baka mas maganda sagutin na lang niya ito para mas madali niya makalimutan si Denver. Ngunit ewan ba niya hindi niya talaga magawa dahil si Denver lang talaga nag-iisang lalaki para sa kanya. Samantala, anak, bakit ba sinisira mo ang buhay mo? Kami ang nahihirapan sa ginagawa mo eh. Gusto mo ba talaga kaming parusahan ng papa mo? Sa tingin ko, mas malala ang paghihirap mo ngayon kaysa noon kay Maxine. Naiiyak na pahayag ng mama ni Denver. Nabutan kasi nila lango sa alak ang anak. Nagkalat ang mga boteng pinag-inuman nito. Malago na rin ang buhok nito, pati na ang bigote at balbas. Nangangayayat na rin ito na tila hindi na kumakain. Ma, tulungan mo ko ma. Hanapin mo si Charlotte, parang awa nyo na. Miss na miss ko na siya. Hindi ko nakakayaning mabuhay pa kapag hindi ko pa siya natagpuan. Pa, please. Tila batang nagsusumamo nito sa mga magulang habang malakas na umiiyak. Doon na hindi nakapagpigil ang mama ni Denver. Napakagulgol na ito dahil sa matinding awa sa anak. Kung alam lamang nila kung nasaan si Charlotte, kung alam lamang nila kung paano nila ito hahanapin, edi sana ginawa na niya. Dahil parang pinipiga ang kanyang puso sa nakikitang paghihirap ng kanyang uniko iho. Hindi niya akalaing makikita niya sa ganitong sitwasyon ang anak. Noon nang mawala si Maxine, naging mahinahon lang ito. Oo, at hindi kababakasan ng kasiyahan ng mata nito. Parating lungkot ang masasalamin doon. Ngunit hindi nito sinisira ang buhay ng ganito. Hindi katulad ngayon, halos magpakalunod na ito sa alak. Pati trabaho nito ay napapabayaan na rin. Hindi man siya tuluyang tinatanggal sa trabaho, ngunit iyon ang kanyang ikinakatakot. Mahal ng kanyang anak ang trabaho niya kaya ayaw niya makadagdag pa yon sa bigat ng nararamdaman nito. Pinagtulungan nilang mag-asawang ilipat sa kwartong lasing na si Denver. Pinunasan nito ng marigamgam na tubig. Napagpasya nilang dito na lang muna tumira sa kondo ng kanilang anak para masubaybayan nila ito. Sa bahay ni na Charlotte, "Anak, bumangon ka na dyan. Nakapag-init na ako ng pampaligo mo. Maligo ka na at nang makapag-almusal na tayo." Narinig ni Charlotte ang sabi ng kanyang inay. Ngunit kahit nais na niyang bumangon ay hindi niya magawa dahil bagya siyang nahihilo at tila nag-aalburuto ang kanyang tiyan. Hindi niya maintindihan ang sarili. Mga ilang araw na siya nakakaramdam ng ganito. Kasi sigurado niya kapag hindi pa siya nag-asikaso, malilate na siya sa trabaho. Kaya kahit nahihirapan ay pinilit niyang bumangon. Nagtungo siya sa kanilang banyo at naligo. Kahit masama talaga ang kanyang pakiramdam. Ilang beses pa nga siya nagduduwal pero wala naman siyang maisuka. Nang matapos maligo ay laking pasasalamat niya nang medyo guminhawa na ang kanyang pakiramdam. Nagtungo siya sa kanyang silid at nagbihis. Saka nagtungo sa kusina. "Inay, ano pong iluluto nyo?" Nakangiting tanong niya sa ina. "Alamang anak, igigisa ko sa kamatis na may taba. Di ba paborito mo to? Umupo ka na dyan at madali lang naman itong lutuin." Nakangiti ring sagot nito sa kanya. Pagkuha hinarap na ang pagluluto. Tutuwa siya makita itong maliksin ang kumikilos. Hindi katulad dati. Pero hindi na niya talaga ito pinababalik sa paglalabada. Sinimulang igisa ng inay niya ang sibuyas at bawang. Kasunod ang kamatis at taba ng baboy.
Napakabango na yon para sa kanya. Bigla namang kumalam ang sikmura niya. Nagtimpla siya ng kape para mainita ng kanyang sikmura. Dinami na niya ang kanyang inay. Maya-maya bigla na lang tila pabaliktad ang kanyang sikmura nang maamoy niya ang bagoong nakalalagay lamang ng kanyang inay sa niluluto. Napakabaho nun para sa kanya at hindi niya mapigilan ng hindi maduwal. Tumakbo siya sa lababo at doon sumuka. Ngunit wala namang mailabas yun, kundi mapait na likido lamang. Nilapitan siya ng ina at hinagod ang kanyang likod. Nang makabawi, naghilamos siya para mahimasmasan. Humarap siya sa ina, ngunit napakunot siya nang mapansin ang tingin nito sa kanya. Tila inaarok noon ang kanyang saloobin. "Anak, magtapat ka nga sa akin." Mahinahong sabi nito. "Magtapat po ng ano, inay?" Nagtatakang tanong niya dito. "Buntis ka ba?" Biglang tanong nito. "Ano po?" Nanlaki ang matang balik tanong niya dito. Napatanga si Charlotte sa tanong ng ina. Hindi niya alam ang sasagot dito. Hindi na nga pala siya dinatnan nitong nakaraang buwan, pero akala niya normal lang yun. Kailangan niya makasiguro. Kahit malakas ang kutob niya, tama nga ang hinala ng kanyang inay. "Inay, malilate na po ako. Sa kantin na lang po ako na malapit sa pinagtatrabuhan ko mag-almusal." Nasabi na lang niya sa ina para makaiwas. Sa totoo lang, abot-abot ang kaba niya. Paano nga kung buntis nga siya? Anong mukhang ihaharap niya sa kanyang inay? "O siya, sige na, mag-iingat ka anak ha." Pagsang-ayon na lang ng kanyang inay. "Salamat po inay." Iyon lang at nagmamadali na lumabas ng bahay si Charlotte. Kinakabahan man pero naglakas loob pa rin siya na dumaan sa isang butika para bumili ng PT. Dalawa ang binili niya at magkaibang brand para makasigurado siya. Balak niya isagawa ang test kapag lunch break na nila para mas marami siyang oras. Dumating ang oras ng lunch break. Parang sasabog ang dibdib niya dahil sa matinding kaba habang hinihintay kung magpa-positive ba o negative ang PT. Pinatakan niya ito ng kanyang ihi at pinatong sa ibabaw ng tiles. "My goodness, positive!" Hiyaw niya sa kanyang isipan. Bagamat naiisip niya na may posibilidad na buntis nga siya, ngunit ngayon sigurado na niya tila hindi pa rin makapaniwala ang kanyang buong sistema. Magulo ang kanyang isipan sa buong duty niya. Kaya laking pasasalamat niya dahil kahit ganun nagawa pa rin niya na maayos ang kanyang trabaho. Samantala sa kondo ni Denver. "Dude, parang awa mo na. Sabihin mo na sa akin kung nasaan si Charlotte. Sabihin mo sa akin kung saan siya nakatira. Maawa ka naman sa akin, Jason. Mababaliw na ako sa kakaisip sa kanya." Pagmamakaawa ni Denver sa kaibigan. Alam niyang alam nito kung nasaan si Charlotte, ngunit hindi lamang nito inaamin sa kanya. Napakaraming beses na niyang tinawagan ito. Halos mabaliw na siya sa pagmamakaawa dito. Ngunit wala talaga at ayaw nitong sabihin sa kanya. Maraming beses na rin niyang hinahanap sa social media si Charlotte, ngunit wala pa rin talaga. Ginawa na niya ang lahat ngunit hindi pa rin niya ito matagpuan. Minsan para siyang tanga na palakad-lakad sa mga mataong lugar na nagbabaka sakaling makita ito ngunit wala pa rin. Bigo pa rin siya. Kaya pati sarili niya napapabayaan niya. Pati trabaho niya epektado na rin. Hindi siya sinagot ni Jason. Bagkus pinatayan lamang siya nito. Minsan gusto na niya magalit sa kaibigan ngunit pinipigilan pa rin niya ang sarili dahil naiintindihan din naman niya ang nararamdaman nito. Ngunit hindi naman siguro tamang patuloy nitong itago sa kanya si Charlotte. Alam niya sa kanyang puso na minamahal siya ni Charlotte. Dangan nga lamang at nagpadalos-dalos ito ng desisyon. Matagal siyang nakatitig sa cellphone hanggang sa ipasya niya nang magtungo na lamang sa bake shop nito bukas ng umaga. Mabuti na tong makaharap niya ito mismo. Samantala sa bahay ni na Charlotte, seryoso ang mukha ng kanyang inay habang pinagtatapat niya tungkol sa kanyang kalagayan. Si Leslie naman ay hindi makapaniwala. Nakanganga pa ito habang nakatingin sa kanya. "Les, mapasukan na langoy ang bibig mo. Nakakanganga ka pa." "Ikaw talaga." Pagbibiro niya para pampawala din ang kanyang kaba. "Baliw, nakuha mo pa talaga magbiro sa kalagayan mo ha?" Tila naimbiyar na sagot nito. "Anong plano mo ngayon anak?" Seryosong tanong ng kanyang inay. "Itutuloy ko po ang pinagbubuntis ko inay at palalakihin natin siya na magkasama."
Nagdiningning ang matang sagot niya sa ina. Oo, alam niya na marami siyang dadanasing problema. Pero mas kakayanin na niya ngayon dahil nasa kanya sinapupunan ng bunga ng pagmamahalan nila ni Denver. Kahit wala si Denver ay pipilitin niya palakihin ng maayos ang kanyang baby. Andiyan naman ang kanyang inay at si Leslie. Alam niyang hindi siya pababayaan ng mga ito. Hindi mo ba ipapaalam sa ama ng bata ang tungkol sa kalagayan mo? Muling tanong nito. Hindi na po, inay. Tama na pong tayo lamang magtaguyod kay baby. Siguro naman po kapag binusog natin siya sa pagmamahal at pag-aaruga, hindi na sila maghahanapan ng tatay. Malungkot na sabi niya dito. Pero siya, may karapatan ng ama ng bata na malaman niya tungkol sa magiging anak niya. Sabi naman ni Leslie sa kanya, Les, hindi pa ako handa sa ngayon. Malay natin, baka magkaroon ako ng lakas ng loob na sabihin sa kanya pagdating ng panahon, pero wag muna ngayon. Sariwa pa ang sugat na dinulot ng, alam mo na. Hindi na niya tinapos na sasabihin dahil ayaw niyang malaman ng kanyang inay ang tungkol sa babaeng nasa litrato. Ikaw ang bahala. Basta andito lang ako palagi para sa iyo at syempre sa inaanak ko. Hehehe. Excited na ako sa paglabas niya, bes ha? Naku, kailangan ko na ngayon mag-ipon para sa panganganak mo. Masayang sabi nito. Ayan ka na naman, Les. Ikaw pa talaga mag-iipon ha? Alam mo, sobra-sobra nang naitutulong mo sa akin. Pati ba naman sa panganganak ko? Naiiyak siya dahil napakaswerte niya talaga sa kaibigan. Excuse me, miss. Para kay baby yun, no? Sinabi ko bang sa'yo? Natatawang sabi nito. Nayakap na lang niya ito nang wala sa oras. Ang kanyang inay naman ay natutuwang pagmasdan ng dalawa. Nakakatuwang magkaroon ng napakabuting kaibigan ang kanyang anak. Hindi tuloy niya maiwasang maalala ang kanyang kabataan. Yung panahong kasama at karamay niya sa lahat ng oras. Ang kanyang best friend. Ang kanyang best friend na si Divina. Bumahid ang pait sa kanyang mga mata nang maalala ang kanyang matalik na kaibigan. Kaya pinili niya ang ulot ipinilit na winaksi ang nasa isipan. Tumayo siya at naghain na lang ng pagkain para sa gabihan. Masaya na ulit nagkukwentuhan ng magkaibigan. Hindi man lang nila napansin na si Jason ay nasa labas ng pinto at dinig na dinig ang kanilang pag-uusap. Laglag ang balikat na naglakad. Pabalik sa kanyang kotse si Jason dala ang cake at flowers na para sana kay Charlotte. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Nagpupuyos ang kanyang dibdib sa galit. Buntis si Charlotte at si Denver ang ama. Paano na siya ngayon? Mahal na mahal niya si Charlotte ngunit paano na ngayon magkaroon na ito ng anak kay Denver? Ano pa ang habol niya? Parang nais niyang manapak ng mga sandaling iyon. Parang nais niyang sugurin si Denver at sapakin ito. Paano nito nagawang pakialaman si Charlotte? Kahit alam naman ito na may pagtingin din siya sa babae. Hindi ako makakapayag na magkasama sila. Handa akong panagutan si Charlotte. Basta maging akin lamang siya. Wala nang kabuluhan ngayon ang pagkakaibigan nila ni Denver. Pinakailaman niya ang babaeng mahal ko. Pues, hindi ko hahayaang mapunta sa kamay niya si Charlotte. Akin lang si Charlotte. Akin. Tila baliw na kausap niya sa sarili. Bumalik na muli sa bake shop at nagpakalunod sa alak sa kanyang kwarto. Mga bandang alauna ng gabi nagising si Charlotte dahil may tumatawag sa kanyang cellphone. Bumangon siya, tiningnan kung sino ang tumatawag. Nakita niya sa screen na si Jason yun. Sinagot niya agad dahil naisip niya na baka emergency. Charlotte, salamat, sinagot mo. Bunga nito, halatang lasing ito. Napatawag ka, kuya. Sabi niya dito. Nasanay na talaga siyang tawagin itong kuya kahit batid niya na may pagtingin ito sa kanya. Namiss lang kita siya. Pasensya ka na ha. Masakit lang kasi ang dibdib ko eh. Nahihirapan na ako eh. Pabulol na sabi nito. Halatang marami na itong nainom. Lasing ka po yata kuya. Matulog ka na po. Kaya siguro kung ano-ano nang nararamdaman mo dahil umiinom ka na naman. Medyo nag-alala siya para dito. Siya, pakasal na tayo. Biglang sabi nito. Nangunot naman ang noo niya sa tinuran nito. Kuya, ang mabuti pa po ay matulog na kayo. Kung ano-ano na po ang nasasabi ninyo eh. Bukas na lang po tayo mag-usap kapag matino ka na. Medyo naiirita na sabi niya dito. Handa akong panagutan ka siya.
Aakuin ko ang magiging anak mo bilang sa akin. Handa ko siyang mahalin na parang isang tunay na anak. Gusto kong bumuo ng isang pamilya kasama ka at ng magiging anak mo. Basta tanggapin mo lang ang pag-ibig ko. Ipinapangako kong hindi kita sasaktan. Mahabang pahayag nito. Lalo namang nangunot ang noo ni Charlotte. Paano nito nalaman ang tungkol sa kalagayan niya? Tila nabasa naman ito ang nasa isip niya. Hindi ko sinasadyang narinig ang usapan niyo kanina. Kaya heto ko. Sinubukang pahilumin ang sakit sa aking dibdib sa pamamagitan ng alak. Pero wala eh. Hindi tumatalab. Bakit ang sakit-sakit siya? Bakit parang hinihiwa ang puso ko? Pumiyok ito at narinig niyang tila sumisinghot. Napagtanto niyang umiiyak na naman ito. Imbis na magalit ay naawa siya para sa lalaki. Mahal na mahal talaga siya nito pero hindi naman niya magawang suklayan ang pag-ibig nito. Alam niya ang sakit ng nararamdaman nito. Iyon pa lamang na pagtanggap nito sa kanyang anak ay malaking dagok na yun sa kanya. Pero dahil sa pagmamahal sa kanya ay handa nitong gawin ang lahat. Napailing siya dahil dito. Ayaw niya itong patuloy na masaktan. Lalo pat napakabuti nito sa kanila. Ngunit ayaw din naman niya itong gawing tanga o martir sa pag-ibig. Kaya bukas kakausapin niya ito na seryoso. Mas mabuting putulin na niya ugnayan nilang dalawa. Kesa naman ganitong parating na niya itong nasasaktan kahit hindi niya sinasadya. Hindi nito dapat nararamdaman yun. Alam niya na darating ang panahon na makakatagpo din ito para dito. Ngunit hindi siya yun. Dahil ang puso niya ay pagmamayari lamang ni Denver. Kuya Jason, matulog ka na po. Bukas pupunta ako sa bake shop mo para makapag-usap tayo. Kalmadong sabi niya dito. Siya na lang ang pupunta sa lugar nito para makapag-usap sila ng maayos. Kapag kasi sa bahay nila palagi andyan ang kanyang inay. Kaya hindi rin niya ito makakausap ng maayos. Talaga siya. Salamat. Oo, matutulog na ako. Hihintayin kita bukas ha. Pangako yan. Masiglang sabi nito. Napabuntong hininga siya. Pangako kuya. Darating ako. Seryosong sabi niya. Pinatay na niya ang tawag para makatulog na ito. Pagkuway bumalik na siya sa kanyang papag. Hinagod niya ang kanyang tiyan na wala pa namang umbok. Baby, sorry ha. Kung hindi mo makakasama ang papa mo. Pero promise kapag malaki ka na, ipapakilala kita sa kanya. Love na love ka ni mama. Tulog na tayo baby ha para lumaki ka agad. Kausap niya sa baby na nasa kanyang tiyan. Kapag kuway, pumikit na siya at agad na nakatulog. Itutuloy.